So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, alam naman po natin na meron pong hearing na nangyayari dito nga po kay Bato de la Rosa regarding nga po sa PIDEA leaks. Okay. So, ngayon, ang lumalabas kasi ngayon, magkakaroon pa ng kasunod na hearing sa January. Kailan ba yun? January 21? Di ba? Takero, hawig na kayo ng jukebox. Kamukha ko ba si Morales? You know, your chairman. Kamukha ko ba si Morales? Grabe naman kayo. Grabe ko naman, sir. So ngayon mga kababayan, ito, okay, game. May 20 pala, May 20, okay. So ngayon mga kababayan, ibig sabihin nito, meron pong apat na hearing na mangyayari. Apat na hearing. Pero mga ka-Streetwise, di ba? Binasag na po ito ni Kiss Escudero. Tapos na yung hearing para kay Kiss Escudero. So, papakita ko po sa inyo yung video, no? At ang alam ko, napanood nyo na rin to eh. Pero ito, gawan muna natin ng reaction to. Sabi ni political strategist, na mahina ang utak na si Malutikia. Tinanong nyo, no? Saan kayo nakakita ng political strategist na mahina ang utak? Si Malutikia lang po yun. So, tingnan niyo ang sabi ni, grabe naman kayo kung makapanlait. Mas gwapo sa'yo si Morales. Okay. So, sabi ni Malutikia, di ba? Okay tandaan nyo political strategist yan. Pero ang hina-hina talaga ng utak. Oink, oink. So, sabi dito ni Malutikia, no? Ano ba ang hearsay? Paano magiging hearsay si Morales kung siya ang nag-dispose ng CI niya? Okay? Problema, asan ang kopya ng deposition? Kaya nga, nag-file ng pre-ops at authority to conduct para magkaroon ng evidence. Okay? Clearly, meron document. Pinirmahan ng gumawa, buhay pa ang gumawa at nag-testify sa Senado. Ang problema, si Morales ay ayaw ibigay ang pangalan ng CI. Confidential informant. Okay. Isipin niyo mga kababayan, ganyan po talaga kaengot, ganyan po kautak-ipis itong si Malutikia. Na siya rin po ang may-ari ng Publicus Asia. Okay. Hindi ata napanood, di ba? Hindi ata napanood ni Malutikia na tinapos na po ni Kiss Escudero yung tungkol po sa confidential informant po na yan. Ang pinalabas po dito ni Kiss Escudero, walang informant. Walang informant. So, lumalabas dito, hindi siya PIDEA leaks. Ang lumalabas dito, Morales leaks lang po ito. Si Morales lang po nag-leak. Kasi pag sinabi mo kasi PIDEA leak, ibig sabihin nun dapat, dokumento ito na galing ng PIDEA. Pero, ang nag-leak talaga si Morales. So, para mas maganda, panoorin na lang po natin to, no? Itong sinabi nga po ni Kiss Escudero. Na tinapos niya na yung hearing. Di ba? Nabot ng apat na hearing yung ginagawa nga ni Bato. Sa isang hearing po, tinapos na po ito ni Kiss Escudero. Matigas lang po talaga yung mukha ni Bato at ayaw niyang tumigil. Siyempre, ICC is coming. Di ba? Darating na po yung ICC kasi. So sabi ito, panoorin natin ito The prayer, Mr. Chairman, Yes. I'd like to take advantage of the presence of this witness. Yes. Ito kayo, Attorney Francis, is a pre-operation report and authority to operate that document, is it a controlled document o form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? That's not a controlled document. Yung yan pong... So form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA, Yes. dadabot ka ng isa kung may gagawin kang isasubmit kang pre-operation report o authority to operate. Tama po ba? Yes. Magiging controlled document lang yan pag nalagyan na ng numero. Yes po. So hanggat wala pang numero yan, hindi pa yan controlled document, therefore hindi pa yan official document, therefore hindi pa siya public document, therefore hindi pa siya kasama sa official records ng PIDEA. Yes po. Ayan so malinaw. Dito pa lang mga kababayan, sunog na kaagad si Bato. Ang sabi kasi ni Bato doon sa mismong Senate resolution, ito daw po ay PIDEA leaks. Ito daw po ay PIDEA leaks. So ngayon, ang lumalabas dito kay Kiss Escudero, kung hindi ito natanggap ng PIDEA, hindi yan PIDEA leaks. Ang lumalabas dito, Morales leak lang po yan. Actually kasi mga kababayan, nagiging polite lang po kasi yung mga ibang senador kay Bato.
Ayaw lang talaga nila sabihin na Bato ang bobo-bobo mo. Ang bobo mo makandak ng hearing. Siyempre, mga ano yan, mga senador yan. 'Di ba? Alam naman po natin na hindi naman kalinisan yung mga yan, pero meron po silang mga ethics na sinusunod. So dito pa lang mga kababayan, nilinaw na kaagad ni Chis Escudero. Tapos na yung hearing dito. Hindi po PIDEA leak ang nangyari. Kasi hindi po natanggap ng PIDEA yung papel. So paano magiging PIDEA leak? Yung leak na yan, yung dokumento na yan, kung hindi natanggap ng PIDEA, so ang lumalabas dito, Morales leak lang po yan. O continue natin. Mababad ng konti ito eh. Sige. Therefore, hindi pa siya public document. Therefore, hindi pa siya kasama sa official records ng PIDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya ng sinasabi ni Chairman De La Rosa, wala kayong kopya kasi hindi pa nga sinasubmit. Kung hindi pa siya sinasubmit, edi hindi rin siya bahagi ng official records ng PIDEA. If it is not part of the official records of PIDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PIDEA. Ngayon, posible na may ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala, posible yon. Pero hawak niya, file niya, nasa kanya, sa puntong yon, since you're an attorney, Francis, public document na ba siya o hindi pa? O dahil sa officer agent ng PIDEA, may tuturing ng public document siya? No, Your Honor. My next question, sir, is, Paano naging chairman si Bato? Paano naging chairman si Bato? Dahil sa tokhang. Kasi kapag senador po kasi, may kanya-kanyang committee yan. So ngayon, ang pinipili kasi nila niyan, kung sino yung mas credible dun sa isang committee. So syempre, si Bato is meron siyang experience sa tokhang regarding sa droga. So sa kanya napunta yung committee po na yan. So ganun po yun. ganun talaga eh. Wala tayong magagawa dyan, di ba? So ngayon, ang nangyayari dito, parang pinapakita talaga ni Chis Escudero na yung hearing na nangyari, na 3 hearing, ito na yun. Ito na yung nangyayari. Napakasimple lang yan. Hindi siya PIDEA leak. Ngayon, ang nag-conduct ng investigation, si Morales. So, ang tanong dito, totoo ba yung investigation? Di ba? So mukhang tanga rin po talaga itong si Malutikie. Salita ng salita, malamang hindi niya napanood itong parte po na to. 'Di ba? And then continue lang natin. kung ito'y pinanumpaan, affidavit sino po ba yung nagpapasumpa sa PIDEA noong mga panahong yon? Marami pong lawyers na naka-assign po sa Legal and Prosecution Service ng PIDEA. Sila po yung dapat na magpasumpa. Kung lawyer po yan at I presume pwede lamang sila magpasumpa kapag sila yung notaryo. Meron pong mga may notarial commission during that time. Yung walang notarial commission, meron po ba silang listahan ng mga pinapasumpa? Meron po kasi yung iba doon, although they don't have the notarial commission, allowed po sila to administer yung mga documents po. Allowed sila to administer oath, pero nire-record ba nila yung sumusumpa sa harap nila? Yes. Kahit wala silang notarial commission? Meron 5 po yung Legal and Prosecution Unit. Sino-sino po yung mga nagpa-administer doon sa office? Matanong ko po kayo, sa dokumento ng PIDEA, kung binaligtanawan nyo talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogadong may notaryo, dahil may record po yan ng kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago. Sinasubmit po yan sa husgado kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service a certification na wala po kaming nakitang records na ganon. And if I may add po, Your Honor, hindi po ito kasi yung usual na once mayroon pong confidential informant na, for example, first time na pumunta, wala pong confidential informant na papayag na itatranscribe into sworn statement po yun. Kasi in the sworn state, kung magiging affidavit po ito, ilalagay niya yung pangalan doon and then sasamahan niya po si Ginoong Morales sa Legal and Prosecution Service. Wala pong confidential informant na papayag sa ganun. So, sa kasong ito, kung may affidavit man,
personal na yon, kung sang notaryo man yon, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA para maging official document ito. Yes po. Although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit daw is pinanotaryahan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Dito pa lang mga kababayan tapos na eh. Dito pa lang mga ka-streetwise, hindi pa rin talaga makuha ni Bato kung gaano siya niloloko ni Morales. Hindi matanggap ni Bato na kahit siya napaikot nga po ni Morales. Yun eh. So, ngayon, di ba, ang linaw na dito eh. Dito pa lang finish na eh. Sa 3 hearing po, sa 4 na hearing po na mangyayari, dito pa lang po, finish na po. Kasi, ang sabi ni Morales, kasi kapag confidential informant, so papanumpaan yan, may notaryo yan, para maging opisyal. So sabi ni Morales, nung unang hearing, napanotaryuhan daw po. Hindi niya ngalan daw po maalala kung sino yung abogado. So bigyan na natin yun. Sige. O, bigyan na natin yun. O, yun nga lang, sabi ng PIDEA, sa mismong notarial office ng PIDEA mismo, wala pong confidential informant na nag-sworn statement at nagpanotaryo nga po ng mga sinabi nga po ni Morales dito po sa PIDEA leaks. So doon pa lang mga kababayan, dapat sampal na kay Bato yun. Dapat sampal na kay Bato yun. Na, uy Bato, magising ka nga, buwa ka ng ina. Magising ka nga. Ito na si Kiss Escudero, tinatapos na yung hearing mo. Ito na yung malinaw na indikasyon kung ano yung nangyayari sa hearing. Yun nga lang si Bato, ang gusto ni Bato, hindi, isa pa. Gusto ko malaman talaga yung totoo. 'Di ba? Pwede ba isa pang request? 'Di ba? Gusto ko malaman kung totoo yung sinasabi ni dating PIDEA Morales. Invite natin si Ochoa. Tanga. Hindi nga nagigets nyo, 'di ba? Dito pa lang tapos na eh. Diyan pa lang mga kababayan, tapos na po yung hearing. Matigas lang po talaga yung mukha ni Bato. Oh, continue ah. Walang record nga doon Wala pong records. nang may sumumpa doon sa petsang yon. Wala po, Your Honor. Huling katanungan, Ginoong Chairman. Itong pre-operation report at saka authority to operate, kapag ka ito'y nalagyan na ng control number, dadaan na po yan sa proseso at kailangan ng pagpasahan ng mga opisyal. Tutuloy ba to? Wag itutuloy ito? Etc. etc. Tama po ba yan? Tama po. So ito'y kumbaga application lamang ito. Opo. Pag sinumite, doon palang gugulong yung bola, ika nga. Opo. Hanggat hindi sinusumite, hindi gugulong ang bola. Opo. Tama At po. walang kailangan pagpasahan sino man sa hierarchy ng PIDEA. Tama. Mula sa kanyang immediate hanggang sa pinakamataas na opisyal ng PIDEA. Tama po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney, for that clarification. Thank you, Thank you Senator very Chis. Doon pa lang tapos na eh. Doon pa lang tapos na mga kababayan. So ngayon, kung ang sinasabi dito ni Bato, gusto niyang ma-invite itong si Ochoa, si Paquito Ochoa, mga kababayan, hindi pa rin ba talaga makuha ni Bato? Ganito yan eh, kakwento ko lang no, bago tayo mag-next topic. No? Nung unang hearing, ang daming binabanggit ni Morales na mga tao. Binanggit niya si Kakdak, binanggit niya yung mga ibang mga opisyal, nakalimutan ko na kung sino. Ang dami niya binabanggit na mga tao. So, sa unang hearing, ako naniwala talaga ako na nagkaroon talaga ng momentum si Morales doon. Nagkaroon siya ng platform dahil kay Bato nung unang hearing. Kasi ang dami niya binabanggit na pangalan eh. Pero eventually, yung mga binabanggit niyang mga pangalan nag-testify na laban din kay Morales. 'Di ba? So, yung mga tao po na sinasabi ni Morales na nagpapatotoo sa kanyang credibility, ang ending, bumaliktad pala sa kanya. So, hindi naging pabor kay Morales. So, paano pa kaya kung magsalita pa si Paquito Ochoa? Pero mga kababayan, doon pa lang mga ka-streetwise, alam na po natin kung anong klaseng tao si Morales. Sinungaling po talaga siya. Yung mga binabanggit niyang mga tao is bumaliktad, hindi naman siya bumaliktad eh, is naging hindi rin pabor sa kanya. Di ba? Ang dami niya binanggit nung unang hearing eh. O ito, dito, ganito, ganyan. Tapos ang ending pala, ayaw sa kanya. So kailangan pa ba talaga na papuntahin si Paquito Ochoa? Eh yung mga binabanggit nga ni Morales,
na magpapatotoo na totoo yung sinasabi niya. Hindi naman naging ganun. Hindi naman pumabor sa kanya. Konting gamit lang ng brain, Bato de la Rosa. Sayang. Sayang talaga. Di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Anong masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Kis Escudero? At dito po natin makikita na talagang batikan na senador talaga si Kis Escudero. Batikan talaga, mahusay siyang senador. Hindi ko sinasabing gusto ko siya, pero sinasabi natin dito, magaling siyang senador. Alam niya kung ano yung, magaling siyang senador sa hearing. Para mas clear, magaling siyang senador sa hearing kasi alam niya yung pasikot-sikot. Hindi po katulad kay Bato de la Rosa na talagang napaikot si Bato de la Rosa ng sinungaling. 'Di ba? Sir Takero, abandon ship parang hindi naman ganoon mangyayari. So yun mga kababayan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? Diyan po sa 1,100 po na nanonood. Sa hindi po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to para din po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. Okay?